Hold up. Okay, so how's it going guys? This is Jaxcool again. Welcome back to my channel. So for this video, mag-unbox na naman tayo ng another collectible which I got from Hong Kong. So yun, in-order ko to sa Hong Kong. This was recently released nung March. So super late na dumating yung sa akin. So ito ang Hot Toys 1/6 scale. Padme Amidala. Ewan ko kung fans kayo ng Star Wars, but this character is from Star Wars. Siya yung asawa ni Darth Vader or Anakin Skywalker. And so yan. So let's get to the item and let's unbox this thing. So okay, so gaya ng Star Wars line ng Hot Toys, yung box nila is pare-parehas na black, tapos ganito yung design or overlay out ng mga sleeves nila, kung alam nyo lang, or nagko-collect kayo ng Hot Toys. Ganito talaga yung style ng Star Wars line ng Hot Toys. Tapos may nakalagay dito na Movie Masterpiece by Hot Toys, MMS 678. Yun yung kung pang ilan siyang ginawa or kung pang ilan siyang nirelease na character sa buong Hot Toys series, I think. Tapos 1/6 scale collectible figure. So yun. So this is the 20th anniversary nga pala, no. So yun. So sa box niya, dito lang yung picture niya, yung Star Wars, tapos yung mga text ng normal na Hot Toys. Sa left side niya, same lang din sa any other Hot Toys. Then dito naman sa right side, same as any other Hot Toy. Pero sa likod, nandito kung sino yung mga responsible sa sculpting, sa dress, kung paano siya ginawa, yung manufacturer. Yan, so this is Eco Base. Ewan ko kung related siya sa secret base ng Hot Toys from Hong Kong. Yan yung mga nasa likod ng sleeve niya. So yun, pag inalis nyo yung sleeve niya, makikita nyo kagad yung parang Kenner. Ayan, Kenner style na packaging. I don't know if you guys are familiar with the Kenner action figure or toy line, but ganito yung style nila sa pagmamanufacture ng box nila. Yan, pinortray lang siguro to, or ginaya lang to siguro to ng Hot Toys. Pero ganito kasi yung mga Hot Toys line na mga special edition nila from Star Wars. Ganito yung mga packaging. I think sinimulan nila ito noong 2021, yung kay Darth Vader, yung anniversary edition ng Star Wars. So yun, dito sa top right niya merong nakalagay na episode 2, Attack of the Clones. So Star Wars 20th Attack of the Clones to. So ito si Padme nung sa Attack of the Clones na outfit niya, yung last battle dun sa Geonosis yata yun. Yan. And dito sa mismong gilid, makikita nyo yung Padme Amidala 1/6 scale collectible figurines, Star Wars Attack of the Clones 20th anniversary or episode 2 anniversary collection. Yan, so that's what makes it special. Tapos dito sa pinaka bottom right is yung Hot Toys with silver lining na foil, pati dito sa 20th anniversary niya. Then Movie Masterpiece as always from Hot Toys. Moving on to the right side, makikita nyo yung Padme Amidala leader, yung parang mga description ng character. Siguro kung gusto nyo basahin, pwede nyo i-post. Ayan siya. Sa likod or sa back side, ito, Hot Toys presents Movie Masterpiece series. Yan si Padme Amidala, Hot Toys representative, Disney, tapos Movie Masterpiece again. Then yung serial code, yun lang yung nasa likod niya. Ulit, MMS 678, Star Wars dito sa gitna niya. And of course sa top flap niya meron din tayong Star Wars na makikitang logo. Yan, so you guys can see. So kitang kita nyo dito sa window type na box niya yung figure kagad, makikita nyo kagad and may inspect nyo ayan, yung figure mismo. Okay, so yan, unbox natin siya. Yung type of unboxing niya, I think, paano ba to? So iaangat nyo lang siya na ganyan. Yun, medyo na-weirdoan ako doon, and hindi pa kasi ako familiar sa gantong box type. Hindi ko kasi naabutan yung Kenner. Siguro 2 years old or 1 year old pa lang ako noon, dahil
super old na yata ng toy line na yon. So ayun, meron pala siyang flap dito sa top na same as always Hot Toys. Tapos natatanggal lang yung cover niya pataas dito sa front window type. Parang cover sheet lang to. Then yun, tapos yan, kung makikita nyo sa ilalim niya, nandito yung poncho, yung white poncho na pangtakip niya sa Mustafar. Like typical Hot Toys, alam ko may tape dito pag unbox ako ng Hot Toys. Like any other, merong Chinese writing dito. Bago natin ipakita yung figure, lagay muna natin siya or secure muna natin siya sa gilid so we can check the accessories first. Then punta muna tayo sa accessories. Meron siyang 4 alternate hands. So we have the blaster guns over here, dalawa, left and right. I don't know if you guys can see that, pero ayan siya. We have 2 fist hands, ayan. Kung gusto nyong medyo angry na teleport man natin. Then we also have I think, or I guess this is the Stormtrooper or Clone Trooper I meant, na blaster rifle, Padme Amidala. And ito yung signature niya na ginamit din ni Carrie Fisher, if I believe, sa Leia Organa niya. This is the gun na parang ginagamit din ni Padme Amidala. Stand or yung nilalagay or kinakabit na sa crotch stand yata to. And we have 2. Ito yung dun sa nung na-ambush sila sa Niduku. Ayan. Kinakabit to sa base, I believe. Kinakabit siya dito. Parang accessory lang ng base. Ayan, ganyan. Parang sa Molten Lava na scene nila ni Anakin. Then we also have this one, yung extra pegs, syempre. Dalawang extra pegs para sa kamay. Or, yeah, para sa kamay. Moving on, dito muna tayo sa base. Naka-plastic pa siya. And Star Wars Padme Amidala over here, dito sa title niya. Pag i-display nyo na siya. Then dito nyo ikakabit yung crotch stand, which is this one. Dito. Okay. So, lagay muna natin to. Let's move on to the figure itself para makita nyo na yung details. So, I make sure na clean yung hands ko kasi medyo white, or I mean super white ng kanyang outfit. Ganyan ng Hot Toys Leia Organa as well. Ganito rin yung kanyang layout. Ayaw kong madumihan. So, relax hand yung stock na nakakabit sa from both left and right niya. Then, we have a die-cast bands dito sa kanyang left and right arm. Then, makikita nyo naman yung head sculpt kung gaano ka-accurate si Natalie Portman. Ayan, kita nyo. Wait lang. Ang kanyang boots is molded plastic. 2-part siya para ma-move nyo left and right yung mga toes niya, but wala siya dito sa fingertip, hindi siya na move. So yon. Then dito naman, I think yung belt niya is genuine leather, then molded plastic ang kanyang mga holsters over here, if you guys can see that. So yung mga holsters or lalagyan niya sa belt are molded plastic. Yung fabric niya is your very common na fabric. Syempre, hindi naman siya gaano ka-special. Then may details yung kanyang mga damit or yung kanyang suit na kaunti. Yan. Tapos yung sa likod niya, yung bun niya is I think removable. Ito, yung parang pretzel bun. Yan. So, isa lang siyang connecting peg dito sa likod ng head ni Amidala. Yung pretzel bun niya. Yan siya. Tapos, ito yung left side niya.
She can stand on her own kahit wala yung stand or yung stand grabber niya. Then dito yung sa back side niya. Yan. I'm not sure pero feeling ko familiar yung body type na ginamit sa kanya kay Black Widow. Hindi ko sure kung yun lang. I mean, nakakita na ako sa in person dati ng Hot Toys na Black Widow pero same proportion sila ng body. So I don't know. Then this is the right side of the figure. So this is how pretty much I will pose her in museum pose. Ganyan lang. I prefer her this way para hindi gaano magka-problema sa suit niya and walang wrinkle masyado. Yun, ganyan lang. Very normal pose ni Padme Amidala. But it's quite figure for me. It's a really nice figure.